Nagbabalik ang unang balita. Natagpo ang tadtad ng saksak ang isang babae sa Rodriguez, Rizal. Pinaghahanap na ang kanyang live-in partner na suspect sa pagpatay. Ang report mula kay Mav Gonzalez. Patay ang isang babae matapos itong pagsasaksakin sa suburban village Rizal Sabado ng gabi. May narinig ako na na sumisigaw rito. Tapos may kumakalampak dito yung bakod namin. Hindi ko pinansin yung sila dito mag-asawa dahil palagi naman nag-aaway eh. Away ba? Kagabi nakita ko si Temyong alas 12 ng gabi. Dugo ang kamay niya. Nasyak na ako, hindi ko alam. Halos hindi mo nga makilala mukha. Kanya nakaganon nga po siya. Nakaganon siya, ibig sabihin lumalaban siya. Kinaumagahan na ng matagpuan ng anak ng biktima ang katawan nito na tadtad ng saksak. Nakuha sa pinangyarihan ng krimen ang mini bolo na ginamit ng sospek. Pero ang sospek na kinilala bilang si Temi Ramos, dating tanod sa barangay San Jose, nakatakas. Kung nasan ka man, Temyong, sumuko ka na. Yan lang yung inaano ko sa'yo. Walang mangyayari sa'yo kung susuko ka. Pinaghahanap na ngayon ng pulisya ang sospek na maaaring kasuhan ng murder. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting. Humingi ngayon ng tulong ang mag-asawa sa Concepcion, Tarlac para mapasuri sa doktor ang kondisyon ng kanilang anak na may kakaibang itsura. Sinadya po namin huwag na ipakita pa ang mukha po ng bata dahil sa kanyang kalunos-lunos na lagay. Ang kanyang balat nga po ay natutuyo at nagtutuklap. Pero ang kanyang ina, pinaglihi raw niya sa isdang maya-maya ang kanyang anak. Sabi raw ng doktor sa ama, hindi tatagal ang buhay ng sanggol. Kaya ganun na lang ang pakiusap ng mag-asawa na sana po itulungan sila na mga may magagandang loob. Ngayon po ang deadline ng nominasyon para sa magiging susunod Chief Justice. Tinanggap ni Justice Secretary Laila De Lima ang kanyang nominasyon bilang susunod na Chief Justice. Habang si Acting Chief Justice Antonio Carpio nakatakda sumulat ngayon sa Judicial and Bar Council kung tatanggapin din niya ang kanyang nominasyon. Darito ang report ni Lia Manyalac del Castillo. A Chief Justice is, is passive, seldom seen, seldom heard, only read. Can you imagine Laila De Lima, seldom seen and seldom heard? Ito ang pahayag ni Justice Secretary Laila De Lima nitong June 13 nang makorner ng media tungkol sa nominasyon sa kanya bilang susunod na Chief Justice. Makailang ulit pa niyang sinabi na hindi siya interesado sa pwesto. Pero hindi na ngayon. Sa text message na ipinadala sa media, sinabi ni De Lima na matapos ang pag-iisip at pagkonsulta sa kanyang pamilya at malalapit na kaibigan, nakapagdesisyon na siyang tanggapin ang nominasyon. Ang kailangan daw sa panahong ito ng judiciary, isang epektibo at mapagkakatiwala ang pinuno. At sapat daw ang kanyang karakter at track record para hawakan ang nasabing posisyon. Handa raw si De Lima na makilatis ng publiko at ng Judicial and Bar Council. Nagtapos ng abogasya si De Lima sa San Beda noong 1985 at nag-number 8 sa bar exams sa taon ding yon. Naging abogado ni dating Supreme Court Associate Justice Isagani Cruz, naging clerk at secretary ng House of Representatives Electoral Tribunal at nagsilbi sa iba't ibang law firms. Matagal din siyang naging election lawyer bago na-appoint bilang CHR chairperson noong 2008 ni dating Pangulong Arroyo. Nitong 2010, tinalaga siya ni Pangulong Aquino bilang kalihim ng DOJ. Bago na-nominate bilang Chief Justice, ilang beses din itong nakabangga ang Supreme Court na gusto niya ngayong pamunuan. Pinagpaliwanag na siya noon ng mga mahistrado dahil sa hindi pagsunod sa inilabas na TRO ng Korte para pigilan ang watchlist order ng DOJ noon laban kay dating Pangulong Arroyo. Isa rin siya sa tumestigo sa impeachment court laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Sa ngayon, may nakabinbin pang disbarment case laban kay De Lima sa SC dahil sa umano'y pagsasalita niya noon laban kay Corona. Bukod sa Filipino citizen, dapat at least 40 years old pataas ang Chief Justice at may 15 taon ng law practice. Napatunayan na rin dapat ang kanyang competence, probity, integrity at independence. Lahat din ang tatanggap sa nominasyon ay pipirma ng waiver para masilip ng JBC ang kanyang SALN sa nakaraang taon at foreign at local bank accounts. Para sa unang balita, Lia Manyalac del Castillo reporting.
Magbibitiw na po bilang abogado ni dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao si Attorney Ferdinand Topacio. Si Mancao ay isa sa mga pangunahing testigo ng pamahalaan sa Dacer Corbito murder case. Tumestigo siyang may kinalaman umano si Senador Panfilo Lacson sa kaso. At kaugnay nito makakausap natin mismo live dito sa studio si Attorney Ferdinand Topacio. Good morning po, Attorney Topacio. Yes, ma'am. Good morning po. Good morning sa inyo, Igan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Alright, Attorney, ano po ang dahilan ng inyong pagbibitiw bilang abogado ni dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao? Ay unang-una po ay para po sa akin ay naging parang awkward na po o masagwa ang aking katayuan ngayon sapagkat pagkatapos ko pong maging abogado ni Ginoong Mancao ay noong last year po, noong Oktubre, ako naman po ay kinuhang abogado ng mga Arroyo. Partikular na nga po ang dating unang Ginoo. Kaya't bilang abogado ni former FG Jose Miguel Arroyo, nagiging critical po tayo sa mga pulisiya ng Department of Justice at ito po ay malimit po nating pinupuna. O may sinasabi po tayo na kontra po sa mga stand ng DOJ. Ngayon po bilang naman abogado ni Ginoong Mancao, kailangan ko pong makipag-ugnayan naman sa DOJ para sa kapakanan ng aking kliyente. Parang naasiwa na po ako sapagkat kahiya-hiya po ang pagkumaharap po ako sa DOJ. Sa isang banda, aking sinusuyo sila at pinakikiusapan. Sa kabilang banda, akin naman po pinupuna, ay para sa akin po baka nakakasama po sa aking kliyente. Nakausap niyo na ho ba si Mancao ukol ho dito at anong naging reaksyon niya? Ay opo, maraming beses na po sa pamamagitan ng telepono sapagkat siya po ngayon ay nasa kustudiya po ng National Bureau of Investigation. At sinabi ko nga po sa kanya ang aking mga concerns at siya po ay naniniwala rin po na maaring nakakasama po. Kaya't nung Biyernes nga po, akin na po i-turn over o isinoli po sa kanya yung lahat po ng file ng kanyang kaso at ang payo ko sa kanya ay humanap ng isang abogado na hindi po kontrobersyal, walang perception na may kinikilingan po sa politika at palagay ko po ay makakabuti po sa kanya ito sapagkat wala na pong agam-agam ang DOJ sa pakikipag-ugnayan po sa magiging bagong abogadong ito. Meron na ho bang abogadong napipisil itong si Mancao sa pagkakaalam niyo ho? Wala pa po sa ngayon, ngunit may mga sinasuggest po ako sa kanya. Ang unang sinuggest ko po ay si dating Senador Rene Sagisag o kaya yung isang kaibigan ko pong abogado, si Attorney Alan Pagia. Ngunit sa ngayon po ay wala pa pong kapasyahan si Ginoong Mancao. Alright, matagal nyo noong nilalakad na matanggal ho sa listahan ng mga akusado ito hong si Mancao. Medyo hindi ho ba inaksyonan nyo ng DOJ? Kaya ho din parte ho ng inyong naging desisyon ay ganito? Opo, akin pong nakikita na meron po akong almost 1 month na po na niliham po kay Secretary De Lima na sinasabi ko po sa ilalim ng Section 12 ng Witness Protection Act ay ang isang taong nasa witness protection at nagtestigo na nga po sa panig ng prosekusyon ay dapat na pong tanggalin bilang isang akusado. Sapagkat bago pa po ito, pinuna ko na rin po na ang isa pong akusado dati, si dating Colonel Glenn Dumlao, na nagtestigo nga po sa depensa ay tinanggal na po bilang akusado. Lalo na po siguro yung aking kliyente sapagkat siya naman po ay tumupad sa usapan at tumestigo po sa panig ng prosekusyon. Ngunit ngayon po, ni Haniho, sabi nga ng mga matatanda, ay ni isang liham po na sinasagot na natanggap na nila at pinag-aaralan nila ay wala pa po. At hindi ko po maiwasang isipin na baka ito po ay dahil nga po sa mga kasong hinaharapan ko po sa kasalukuyan tungkol sa mga Arroyo. Lalo na yun nga ho, yung konektado sa mga Arroyo. Opo. Ito nga, tinanggap na po ni Justice Secretary Laila De Lima itong nominasyon sa kanya bilang maging punong maestrado. Anong reaksyon niyo dito? Ay sa akin po, alam niyo po, prerogative po ng Pangulo na maghirang ng kung sinong gusto niyang punong maestrado. Ngunit para sa akin, katulad nga po ng mangyayari ngayon, akin na naman pong medyo pupunahin po ang kalihim, parang madugungdong na pagdusta naman po sa hudikatura kung yung isang tao na sinalangsang po yung TRO ng Supreme Court at ngayon po ay mayroong mga pending na disbarment cases. At meron pa po isang pending na pagpapaliwanag kung bakit niya sinuway ang utos ng Korte Suprema, ayun naman po ay iluluklok bilang punong maestrado. Parang that is adding insult to injury sa panig ng hudikatura, ngayong kai-impeach po lamang ng dating punong maestrado. So sa tingin nyo, hindi magiging patas itong si Justice Secretary Laila De Lima, lalo na
ang kliyente nyo ay mga Arroyo? Ganun ho ba? Ay opo, sapagkat ang unang-una pong kanilang pagtuligsa laban sa dating punong mahistradong Renato Corona ay ito daw ay napakalapit sa dating Pangulo, naging Chief of Staff niya bago naging Justice and then Chief Justice ng Korte Suprema. Hindi po ba ganito rin ang sitwasyon ni Kalihim Laila de Lima? So para sa akin po, ito'y opinion ko lang naman pong personal, ay hindi po nararapat na ganito na naman po ang maging sitwasyon ng ating Korte Suprema. Alright, Attorney Topacio, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Anytime po. Maraming salamat po. Attorney Ferdinand Topacio. Rian Ramos inaming exclusively dating na sila ni Casey Montero. Masayang-masaya nga raw ang Kapuso actress sa takbo ng kanyang love life na talaga namang pinaghuhugutan niya raw ng inspirasyon. Nasa getting to know each other stage pa lang daw sila ni Casey at hindi pa masabi kung kailan magiging officially in a relationship sila. Happy rin daw si Casey sa takbo ng kanilang relationship ni Rian at ikinuwentong na-meet na niya ang parents ni Rian. Nilinaw rin niya ang naging close sila nung panahong pareho na silang naka-move on sa kanilang relationship. He's a good person. Sa mga projects na ginagawa ko outside of showbiz, ayun, inaalalayan niya ako. It's been a while since I've been happy, so everything feels good. If there's anything that I can do to help her, I'm going to do it. Tuloy pa rin ang showbiz commitments ng Hollywood actor na si Tom Cruise sa kabila mong hiniwalayan nila ng asawa si Katie Holmes. Spotted nga po ang aktor na nakasakay sa isang helicopter sa Iceland papunta sa shoot ng location ng kanyang latest movie. Ito ang unang beses na muling nakita si Tom matapos mag-file ng divorce si Katie sa New York at hiniling pa ang sole custody ng kanilang anak na si Suri. Ayon naman sa report ng Hollywood TV, planong mag-file din ni Tom ng divorce pero sa California. Usap-usapang sa New York nag-file ng divorce si Katie dahil kadalasan daw na hindi ibinibigay ng korte roon ang joint custody ng anak kung nag-aaway ang mga magulang. Pero iginigiit daw ni Tom na dapat sa California dinggin ang divorce silang mag-asawa dahil doon sila nakatira. 6 na taong nagsama ang Hollywood couple bago ang hiwalayan. Ayon sa sources na malapit kay Katie, ayaw raw ng aktres na lumaki si Suri na miyembro ng Church of Scientology na kinabibilangan ni Tom. Adele, in-announce na preggy siya sa kanyang unang baby. Lumabas ng masayang announcement sa official website ng multi-awarded recording artist. At sa kanyang post, sinabi ni Adele na gusto raw niyang malaman ng fans ang good news mula mismo sa kanya. Ito ang first baby ng 24-year-old singer at ng kanyang 36-year-old British entrepreneur boyfriend na si Simon Kaneki. Nagde-date since January ang dalawa. I'll be back with more of our morning chikahan, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya, 11 miyembro ng New People's Army patay matapos makasagupa ang Philippine Army sa San Narciso, Quezon. At Spain, wagi laban sa Italy sa 2012 European Football Championship. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Lugaw! Yan! Sa mga epektibong pampainit ngayong madalas na malamig ang panahon at pa rin ang mga pag-uulan ng sarap ng lugaw. Sarap, tapos iba-iba yung toppings niya. May wonton na malutong sa iba. Pero ang lugaw, hindi naman simple at iisa lang ang klase ng luto at lasa. Pwede rin itong pabonggahin. Yan naman syempre ang ibibida po sa atin in the morning.